Magandang hapon po, maupo tayo lahat. Tatanggalin ko lang ho sandali itong cap para makita niyo makapal pa ho ang aking buhok. Chair Patricia Licuanan, Secretary Laila de Lima, Secretary Sunny Coloma, Test the Chair Joel Villanueva, na hindi po naka-long sleeves itong araw na to. Graduation po to, Brother Joel. Mayor Red Lim, of course, Dr. Emil Yap, Dr. Maria Cristina Padolina, the CEO Board of Directors, Dr. Angel Alcala, Dr. Emil Javier, Dr. Emilio Yap III, Dr. Alejandro Dizon, Dr. Johnny Yap, Ms. Corazon Chonco, and of course our idol, Attorney Sergio Apostol, CEU Administrative Council, Deans, Department Heads, and Faculty Members, graduates and parents of Batch 2012, sana dito po ako nabilang, 2012, fellow workers, kabilang ko pala tayo ngayon, no? Dahil ngayon nga pala tayo nag-oath-taking. Pwede ko na ang palang batch 2012 na rin po pala ako. Fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo lahat. Alam mo nyo si Manong Serge nauna po sa akin sa Kongreso. Ako po ay bagong salta noong 1998. Siya naman po ay senior member ng third term na huban yun noon, Manong Serge. At sa House of Representatives, napaka-importante po ng Committee on Rules. Yan po nagde-determine kung alin mga panukalang batas sa magkakaroon ng pagkakataon mapakinggan ng plenaryo. Nagkataon po na may committee report yung kinabibilangang committee, the Committee on Civil, Political and Human Rights, kung saan inatasan tayo ng ating chairman na kumatawan sa committee to at humarap sa Committee on Rules. Doon ko po unang nakasalubong si Atty. Sergio Apostol. Pagkaupo ko po doon sa meeting ng Committee Rules, tinanong niya sa akin, anong karapatan ko na humarap sa kanila? Sabi ko, ako po'y bagong salta. At sabi ko po, ako po'y inatasan ng aming chairman na humarap sa kanya pong to substitute actually for him. At doon ko po nakita na talaga si Manong Serge, bagamat magkaiba po panig namin ng Marcelo, ay talagang nandun para bigyan ako ng kanyang dunong. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Manong Serge, sa harap ng lahat. Yung pagtuturo mo ay talagang sumama na rin po sa paghuhubog sa atin para maabot natin ang kasalukuyan natin kinalalagyan. Kaya ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi sa ating mga panahon nagkasama sa Kongreso at sa labas. Meron po ako isang kasama na sa kabinete ngayon, abogado po siya, at isang araw po may binanggit siya sa aming leksyon ng kanyang propesor. Sabi po ng kanyang profesor, pakitingnan nga niyo itong sign. Ang nakalagay po, no smoking. Tinanong po ng profesor, simple ba yan? Sagot na siyempre ng estudyante, dadalawa lang naman raw ang words, no? No smoking. Maliwanag po, simpleng-simple. Sagot ng profesor, hindi simple yan. Pag abogado po kasi nagbasa ng no smoking, ganito rin pala dapat na lumabas dyan. No smoking, what? No smoking, when? No smoking, how? No smoking by whom? Ganun ho pala, pag binasa ng abogado ay marami hong pwede idagdag, incomplete raw ho yan. Okay. Kaya ako po'y natanong sa isang kasamahan ko rin sa Kongreso, nakasama ko sa Senado, at isang araw tinanong ko siya, bakit ba pag kayo mga abogado ang nagsalita, yung simple nagiging komplikado? Ang sagot po niya sa akin, kung napakasimple ng tatalakayin natin dito, baka kami mga abogado ay mawalan ng trabaho. Hindi ho biro yan. Talagang sinabi niya sa akin yan. Maring pabiro ang sagot niyang ito. Subalit hindi maikakailang sumasalamin ito sa kabuuang estado ng ating sistemang pangkatarungan. Sa mga nagdaang taon, tila ba ang batas ay naging eksklusibong pribilehiyo ng iilan na para bang ang bawat probisyong inilahad sa ating saligang batas ay mga salita't titik lamang na kinakarambola ayon sa kagustuhan ng mga maestrado at abogado. Bawat naging pangulo ng bansa ay sumumpa sa kanyang tungkulin. Ang itaguyod ang katarungan para sa lahat. Kaya nga po mismong sila sa paghahangad ng tunay na hustisya ay dumulog din sa kataas-taasang hukuman. Pinunan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon ang hudikatura sa mabagal nilang paglilitis tuwing ang maralita ang kasangkot habang palagi namang may apurado silang desisyon para sa may kaya at makapangyarihan. Isang halimbawa pa po, si dating Pangulong Diosdado Macapagal ang mismong humirit sa Korte Suprema ukol sa mga midnight appointment.
Dahil marami sa mga bakanting pwesto sa pamahalaan ay pinunan bago bumaba ang sinundan niyang si Pangulong Carlos Garcia. Balikan nga po natin. Bakit ba kailangan ng isang sistema ang pangkatarungan? Ano nga ba ang silbi ng saligang batas? Malamang po, marami ang maghahain ng komplikadong sagot sa mga tanong na ito. Ngunit di po ba, sa pinakamalalim na sulok ng puso natin, alam natin na ang saligang batas ay isa lamang kalipunan ng mga alituntunin na sinang-ayunan at napagkasundaan ng taong bayan upang magsilbing gabay kung paano sila mamumuhay at makikitungo ng tama, patas at makatarungan sa isa't isa. At sa panimulang bahagi pa lamang ng ating konstitusyon, malinaw na kung ano ang bukal at kung sino ang nararapat na pagtuunan ng kapangyarihan nito, ang sambayanang Pilipino po. Ngunit ano po ba ang nangyayari ngayon? Tila nakagawian na ng ilan na palabuin ng malinaw at guluhin ang usapan. Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa para maliwanag po ito. Narinig na po siguro natin ang katagang justice delayed is justice denied. Mismong saligang batas po ay nagtakda ng taning para maggarantya ng mabilis na paglilitis ng mga kaso. Nakasaad sa Article 8, Section 15 ng ating Constitution, ang lahat ng mga usapin o bagay na idinulog ay kinakailangan pasyahan o lutasin sa loob ng 24 na buwan mula sa petsa ng pagkakadulog nito para sa kataas-taasang hukuman at maliban na lamang kung iklian pa ng kataas-taasang hukuman, 12 buwan para sa lahat ng mga nakakababang hukumang kolelyado at 3 buwan para sa lahat ng iba pang mga nakababang hukuman. Kahit po hindi eksperto si Juan de la Cruz, maintindihan ang nakasaad sa ating konstitusyon sa sandaling maisumite ang panghuling pleading o memorandum na itinakda ng hukuman ang nakasampang kaso ay dapat mapagpasyahan o malutas sa loob ng 2 taon. Nagagawa po ba ito ng ating hudikatura? Tingnan na lamang po natin. Itong kaso ni Bay Omera Lucman ng National Commission on Muslim Filipinos. Naglabas ang Korte Suprema ng status quo or anti-order sa amin at hinayaang manatili siya sa pwesto. Natapos na po ang termino niya pero hanggang ngayon hindi pa rin dinidinig ang kaso ni Ginang Bay Lucman. May ebidensya rin kami na magpapatunay na hindi lang siya midnight appointee, kung hindi talaga sagarang post-midnight appointee pa po. Ulitin ko po, natapos na po yung termino, wala pang pagdidinig ng kaso. Pag pinakinggan ng Supreme Court o nilitis to, malamang sasabihin lang moot and academic. May kaso pa pong isinampa noong 1961. Pero hanggang ngayon, wala pa rin desisyon. Sa saligang batas, 2 taon lang po ang taning. Pero sa kasong ito, 2 henerasyon na ang nagdaan, wala pa rin katapusang hatol. Minsan po, napapaisip tayo kung itinuturo sa law school kung paano patagalin ang kaso. Tila po ba isa itong paligsahan at kailangan minimum ng 6 na taon ang adjudication bago ka makakwalify sa patimpalak nilang ito. Magtungo naman tayo sa kaso po ng Bangko Pilipino. Makailang beses na po itong isinalba ng Estado, pero ngayon po, tila bangkarote na naman. May 3 wes na didinig sa kasong ito sa Court of Appeals. 2 sa kanila po nag-inhibit. Yung 2 bagong justices na pumalit, tapos ng 10 calendar days, 10 days lang po, napag-aralan ng buong buo yung kaso, tila po ba nabasa na lahat ng dokumento at mga audit statements, nasagot ang lahat ng katanungan, at agad na inutos na buksan ang bangko at magbigay ng emergency loan na 41.5 billion pesos. Ididin ko lang po, hindi po ito 10 working days, kundi 10 calendar days, kasama pati weekend. Talaga po napakasipag nila. Ang masaklap po nito, pinababalik nila ang 19 billion pesos sa mga depositor na wala na po. Yung pera ng depositor na wala na po sa bangko, pinapabalik sa Estado yung 19 billion pesos na deposit base. Aba, hindi ba trabaho nilang ingatan ang mga nakadeposito sa kanila? Ito pong bangko. Saan po ito napunta? Naglaho na parang bula. Mantakin po ninyo, ang ginugugol natin sa pabahay nitong huling taon para sa mga sundalo at pulis, 4 billion pesos, kapalit 21,800 na bahay. Ngayon, 41 billion pesos ay pinabibigay ng Korte Suprema, ay ng Court of Appeals sa Bangko Pilipino. 10 times po sa halaga ng housing project natin para sa pulis at kasunduluhan last year. Katumbas po nito ang 218,000 na pabahay.
o halos kalahati po ng kabuuang bilang ng informal settlers sa National Capital Region. Mahirap naman pong pagsabayin na gastusan ang Bangko Pilipino at ang pabahay na yan. Questionable rin po ang hatol ng mababang hukuman sa isang proyekto ng DPWH sa Mindanao. Sa halip na matutukan ng DPWH ang kanilang tungkulin na kumpunuhin ang mga kalsada, tulay, lalo't lamang itong naantala dahil inobliga sila ng hukuman na magbayad ng mahigit 218 million pesos para sa road right-of-way. Kahit na ang ipinakitang patunay ng umaangkin ng lupa ay isang matagal nang kanseladong Certificate of Title. Dito ko po, yung preba, kanseladong certificate, magbabayad si Juan Atuana de la Cruz, 218 million pesos. Hindi pa ho nakontento ang husgado, naglabas na agad sila ng writ of execution. Hindi na nila hinayaan pang marinig ang panig ng gobyerno. Huwag naman sanang nangyari ito dahil lamang may mga madadaling o may mga nagmamadaling makapagbulsa ng porsyento. Malabo rin po ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa paggawa ng mga distrito. Sa Article 6, Section 5 ng Saligang Batas, para makabuo ng distrito, kailangan may populasyon na 250,000. At kailangan din po merong uniform and progressive ratio. Nilinawin ko lang po, uniform, ibig sabihin siyempre, pantay-pantay. At progressive ratio, papaunlad na pagdami. Pero nakakapagtaka pong may isang distrito sa Camarines Sur na may mahigit 176,000 lamang ang populasyon. Pero pinayagan nilang itong mabuo bilang hiwalayan na distrito. Ang dahilan nila, yung 250,000 para lamang daw po sa pagbuo ng distrito sa lungsod, hindi po sa probinsya. Kaya pag probinsyano ka na hindi lungsod, hindi kailangan 250,000. Pag nasa lungsod ka, kailangan 250,000. At sa kanilang pong pananaw, yan po ay uniform. Sa CEU yata, yung uniform, pantay-pantay. Anyway, eto nga ho ba ang kanilang uniform and progressive ratio? May decision din sila na yung unang 250,000 lamang ang pinag-uusapan sa bugbuo ng distrito. At kapag sumobra ka, pwede ka na ulit bumuo ng panibagong distrito maski na hindi ka kumuha ng another 250,000. Yan po ay doon sa kaso sa Makati. Sabi ko, nagdedebate po kami sa Senado, maganda po yan 250,000 yung una, yung pangalawa, pwedeng isang tao na lang. Dahil basta lumampas ng 250,000. At yun po, ang sinagot sa atin, ganun raw po, unang 250 lang. Ano ba talaga ang basihan nila? Nakasalalay ba ito sa populasyon, gaya ng malinaw na nakasaad sa konstitusyon, o nakabase ito sa sariling interpretasyon ng mga hukom? Tingnan naman natin itong preliminary injunction na inilabas ng Regional Trial Court para mapawalang bisa ang Fact-Finding Committee para sa investigasyon ng dating NBI Director na si Magtanggol Gatdula at ilang pang kawani ng kanilang ahensya. Tandaan po natin ang pinaratangan ng krimen at ang pinagdududahan dito ay bahagi po ng National Bureau of Investigation. Ang pangunahin pong kawani ng pagpatupad ng ating pambatas. Natural lang na para maibalik ang tiwala mo sa akusadong opisyal at sa pamunuan ng ahensya at ng buong ahensya, kailangan po ng investigasyon. Kung hinarangan nila ito ng TRO, paano niya malilinis ang kanyang pangalan kung wala namang magbibigay linaw sa kung anong tunay na nangyari? Gayunpaman, nagpapasalamat na rin po tayo dahil TRO lang at hindi status quo anti-order ang inilabas ng RTC. Kung mangyari po ito, sama-sama po tayo magdadasal kay St. Jude na sana talagang inosente lahat ng pinaratangan dahil ipababalik sila sa pwesto. Marami pa pong kasong nagpapahiwatig sa nakakalungkot na estado ng ating sistemang pangkatarungan. Nandyan ang injunction na nagsilbing balakid para sa pagiging state witness ni Manuel Montero na siyang magiging susi dapat para mapanagot na ang mga nasa likod na karumal-dumal na pagpatay kay Ruby Rose Barameda na nagtagpo ang, paalala ko lang po sa inyo, nakasimento sa loob ng drum. Nandyan din ang pagbibigay pahintulot ng Korte na magtayo ng mga high-alay betting station sa labas ng Cagayan Economic Zone Authority. Gayong malinaw itong paglabag sa Republic Act 954, nakakapanghinayang din po ang inilabas ng aid memoir ng World Bank ukol sa Judicial Reform Support Project ng Korte Suprema.
parang wala rin pinatunguhan ang $21.9 million loan mula sa World Bank na sana'y naglatag ng komprehensibo at pangmatagalang reforma sa hudikatura. Dahil dito, malamang magdadalawang isip na yan na muling mag-abot ng tulong sa atin. Sino po bang hindi malulungkot? Tinutulungan ka na, sinayang mo pa. Nakasaad po sa Saligang Batas, Article 7, Section 15, ang isang Pangulo o nanunungkulang Pangulo ay hindi dapat gumawa ng mga panghirang sa loob ng 2 buwan bago sumapit ang susunod na halalang pampanguluhan. At hanggang sa matapos ang kanyang taning na panunungkulan, maliban na lamang sa mga pansamantalang paghirang sa mga katungkulang tagapagpaganap kung ang patuloy ng mga pagpakantin roon ay makakapinsala sa lingkurang pambayan o magsasapanganib sa kaligtasang pambayan. Close quote. Bakit ko po binasa ito? Alam na naman po ninyo siguro na may isang maestradong italaga sa Korte Suprema 1 linggo matapos ang halalan. Ulitin ko lang po, sa Constitution, 2 months before elections, bawal na mag-appoint. Ito po, 1 week after elections, pinaupo sa pwesto. Isang batikang eksperto sa usaping konstitusyonal ay sumang-ayon sa pagtutol natin sa appointment na ito. Kabilang siya sa isang religious order na nagturo sa akin, meron daw pong absolute right at absolute wrong. Hindi po yung tama at mali depende sa okasyon. Hindi pwedeng tama kung minsan at mali kung minsan. Pero na maglabas ng desisyon ng Korte Suprema na salungat sa aming opinyon, pareho daw po kaming nagkamali. Ako po'y nahihilo sa kanyang mga binibigkas na mga salita. Wala po akong intensyon na sirain ang kredibilidad ng hudikatura. Naniniwala pa rin po akong marami ang sa kanilang mga huwes, abogado, clerk of court, ang talagang matapat, may prinsipyo, panig lamang sa katotohanan. Pero meron pa rin po talagang mga nasa hudikatura na ang turing nila sa kanilang sarili ay sila ang batas. Kung anong gusto nila, sumang-ayon ka na lang dahil hindi sila pwedeng punahin. Kung umasta sila, para bang kontrolado nila ang timbangan ng katarungan. Kaya maging ang konstitusyon para bang laruan lang na pwede nilang palitan, pwede nilang bawasan, pwede nilang ibahin, at pwede nilang baliktarin. Ito po mismo ang hangad natin baguhin. Isang malawakang reforma ang nais natin mangyari. Hindi lamang sa mabagal na sistema sa mabuluwagan at korte sa bansa, kundi sa kaisipan ng bawat kawani ng hudikatura, mula sa mga clerk, abogado at hukom, partikular na sa pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Nais lamang natin masiguro na kapag may nagsampa ng kaso, nakatiraman siya sa bahay na bato o nakasilong lamang siya sa tagpi-tagping yero, makakatanggap siya ng desisyon ng hindi lalampas sa 2 taon at ang timbangan ng katarungan ay papanig lamang sa kung ano ang makatwiran. Tungkulin nating ipaglaban na tuwing papasok tayo sa korte, sigurado tayong katarungan at katotohanan ang iiral miski sino pa man ang kaharap mo. Tungkulin nating manindigan para sa isang sistemang pangkatarungan na may katiyakan. Isang hukuman kung saan ang inosente ay lalabas na inosente at ang lumabag sa batas ay sigurado mapapanagot. Nasa atin pong bilang mamamayan ang gawing sistemang makatarungan, ang sistemang pangkatarungan. Kung may butas man sa batas, nasa atin ang pagpuno nito gamit ang katapatang malasakit at tunay na paglilingkod bayan. Kailangan madama ng lahat ng opisyal na pinahiram ng kapangyarihan. Nasa ehekutibo ka man, nasa legislatura o nasa hudikatura, na nagbabantay at nagmamasid ang taong bayan sa kanilang kilos. Dahil wala silang ibang inaasahan sa bawat lingkod bayan, kundi ang gawin ng tama at tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin sa bandila at sa kapwa. At siyempre, may kaakibat din ito na kapag may mali silang ginawa, may kapangyarihan din ang taong bayan na bawiin ang kapangyarihang ipinahiram nila. Samahan po ninyo ako. Manindigan tayo takdibong makilahok para manaig ang tunay na hustisya sa ating lipunan at para masigurong isang makatarungang Pilipinas ang ipapamana natin sa susunod na salinlahi. At bago po ako magtapos, hingi po ako ng paumanhin sa lahat po ng magagraduate itong araw na to. Hindi po ako makakadalo sa inyong handaan mamaya. Hindi ko pa po natatanggap ang imbitasyon. Pero ganun pa man din po, congratulations and may you truly have a better future ahead of you. Good afternoon.